Yes, so hallelujah, Lord. Jesus, Holy Spirit, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Na pinagkaisa mo muli kami, Father God, upang mag-aral ng iyong banal at makapangyarihang salita mo, Father God. Lord, gayon din po, Father God, sa iyong anak na gagamitin sa araw na ito upang maghayag ng iyong banal na salita, upang mag-share ng iyong banal na salita, Father God. Anoint her lips, Father God, at ikaw lamang ang makita sa kanyang buhay, Father God. Itago mo siya sa iyong luturan, Father God. Ngayon din, Father, kami po ay lumalapit, Father God, at nagpapalinis ng aming mga puso, ng aming mga buhay, Father God. Ano man po ang mga bagay na hindi kayo nalugod sa amin, Father God. Cleanse us with your most precious blood of your Son, Jesus, from head to foot, Father God. At ngayon din, Father God, sa lahat ng aming kasalanan, Father God, salamat sa inyong pagpapatawad, Father God. Ngayon din, Father, sa lahat ng anak mo na makikinig sa araw na ito, buksan niyo po ang kanilang spiritual ears, ang kanilang puso, Father God, upang sa ngayong, Father God, ang lahat ng iyong mga salita ay magrema sa mga puso namin, Father God. We thank you, Lord, at gayon din po, Father God, sa lugar na ito kung saan kami nag-gather, Father. Balutan mo ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo ng iyong anak, Yesu Cristo, and no works or plans of the enemy shall enter in this place in the name of your Son, Jesus. We thank you, Lord. We love you, Father God, at ito po aming dalangin. We seal with the most precious blood of your Son, Jesus. And we give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ako din po mag-share. Ako ba? Ginulat mo naman ako eh. Pasensya na po. Ginulat mo ako. Ayun. Masaya po ba ang lahat? Amen. God, it's been ilang years na ba? Matagal na rin po. Ano po, di ako tumayo dito. Ano po, years talaga. At saka, 1 year. 2 years. 2 years. Ayun. Ang ating po i-share is, katuruan din po ito sa akin. Amen. Siyempre, lagi ko po gano'n. Amen. Ang title ko po is, allowing God to purify our motives. Amen. Ano po? So, ang verse po ng aking kinuha, binigay pala sa akin ng Lord ay from Proverbs 16 to, nakabahan po. Uy, nakadali ko na po. Proverbs 16 verse 2. Ano po? Ang sabi po dito, people may be pure in their own eyes, but the Lord examine their motives. So, as a Christian daw tayo, we are called to live a life to honor God. Amen. So, however, subalit, bagamat, sabi, ang ating motibo ng ating puso ay nababahira ng, kumbaga, ano ba tawag doon? Wait lang. Hanapin ko muna. Yung kwalidad ng ating ating nilalaman ng puso. Yun ang nagiging problema. Ano po? So, ang Lord daw ang nagsisiyasat kung ano ang motibo ng ating puso. Kung ito ba ay tunay, malinis, o mabuti. Amen. So, meron akong 4 na pointer, no? On how can we allow God to purify our motives. So, number 1, pray and ask God to examine the motive of our heart regularly. So, di ba po, sino po ba dito ang laging nagpapacheck up sa doktor? Di ba sa physician? Ako, lagi ako nagpapatingin kasi meron akong So, pag nagpapacheck up po tayo, di ba po, sinasabi natin sa doktor kung ano ba nagiging problema ng ating sakit, kung saan nagmumula, kung ano bang nangyari sa ating puso, So, bakit ba kailangan natin pa-examine daw sa Lord ang ating puso? Sa tingin niyo? So, katulad nga po nung ating contest ko na verse sa Proverbs 16 to dahil si Lord lang daw po ang may kakayanan o ability na makita ang laman ng puso natin. Amen. Although, pati din po yung kwalidad ng kung ano ang meron sa loob natin. Siya din po ang nakakaalam. So, ang estado ng ating puso, ang Lord din nakakaalam kung ito ba ay masaya, malungkot, in love, o kaya ay
Ilang nag-iinit. Lord. Diba? O kaya ka naman nahihinis. So, ang Lord lang ang nakakita doon, wala nang iba. No? So, ang doktor, amen po, ang doktor, at saka ikaw sa sarili mo, at saka yung doktor, di ba? Pag nagpapacheck up tayo ay nasa isang room. Kayo lang dalawa. Di ba? Sinasabi mo, ano po ba yung nararamdaman nyo? Sasabihin ng doktor. So, sinusulat ng doktor isa-isa. So, ganun din daw tayo sa Lord. Ano? Sinasabi natin isa-isa kung ano yung mga bagay na kumbaga, anong meron sa loob ng ating puso. Ano? So, sabi doon, pati daw ang doktor, siya din nagsasabi ko, ano yung mga bagay na dapat natin gagawin? O Karen, ito ang gagawin mo, huwag kang kakain ng ng ganito, mag-jogging ka, ganito. Diba, meron siyang mga guidelines kung ano natin gagawin. At binibigyan niya tayo ng prescription kung ano dapat natin inumin. Kung ilang beses, kung ilang araw, ganyan. Diba? Tama po ba? Amen. Amen. So, sabi dito, dun sa aking pointer number 2, 3, and 4. Apat lang naman yan. So, number 2 na tayo. 2, 3, and 4. Ito daw yung dapat natin gawin. Para daw, kumbaga, ay allow natin si Lord to purify our motives. Number 2, guard our heart and mind. So, amen po ba? Sino ba ang merong responsibility na para bantayan ang ating puso? Dito ako nalaglag sa guard your heart. Sino ba ang dapat mayroong ability na ang responsible na guard ng ating heart? Tayo daw. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything we do flows from it. So ano daw sabi? Everything, flows from it. Sabi doon, dito ako nalaglag. Dito ako tinuruan ng Lord ng sobra. Sabi dito, ang puso daw ay sentro ng lahat. Kahit sa humang sa mga tao, kapag puso ang pinag-uusapan, ibig sabihin kapag ang puso daw natin nagka-problema, di ba, ito kumbaga kapag nagkaroon ka sa kanya puso, ay taglay ng ating at hindi na ito nagamot, ito'y namamatay na tayo, di ba? Namamatay ang tao. Kasi ito yung sentro hindi naman atay, hindi ang balong-balunan. Puso, So, ang puso daw ay sentro ng lahat. Ito ang pinagmumulan ng lahat. Ang ating iniisip, ang ating nakikita ng ating mga mata, naririnig ng ating tenga, at ating kinikilos. Lahat daw yon nanggagaling sa ating puso. Amen po ba? Amen. So, kaya po dapat, gwardyahan natin ang ating puso. Tayo ang magwagwardya, hindi yung katabi natin. Tayo, sarili natin. Di ba po ang gwardya, ano bang trabaho niya? Magbantay, di ba? So kapag hindi mo nabantayan ng gwardya ang kanyang posto, ano po nangyayari? Di ba posible na mapasukan ng masamang magnanakaw, kaya masamang loob, ayun. Salamat kapatid. Masamang loob. So, gano'n din daw tayo, kapag tayo tutulog-tulog at hindi natin binabantayan ang ating puso, possible na yun ang maging entry point ng ating kaaway, na tirahin yung ating puso. Kaya daw dapat, bantayan natin ang ating puso. Tayo ang magbabantay, hindi ang sino man. Po? So, dito ako nalaglag. Dito ako talaga tinuruan ko sa guard your heart. Dahil, dito ako dumapa ng gusto. Ito mga nakarang araw. Tsaka buwan, taon, gano'n. So, number 3 na. Number 3 na tayo. Pagkatapos na ako. Dapang-dapa. As in, Ano yung pinaba? so, subsob ako dito kay Lord. So, number 3. Walking in repentance and surrender to God. Amen. So, kapag na-realize na natin yung mga bagay, pina-inform na tayo ng Lord, anak, ito na yung naging problema mo, di ba? The Lord is our physician. So, sasabihin niya, anak, ito yung naging problema mo. So, ngayon, hihingi tayo ng tawad sa Lord. We humble ourselves to God and we ask the forgiveness of our sins. Kasi alam naman natin kung anong laman ng puso natin. Alam natin kung anong issues ng puso natin. So, kasi nga, ikaw ang nakakaramdam, hindi yung katabi mo.
siguro nakikita mo sa kilos, pero hindi mo alam kung ano yung pinaggagalingan mo, kung anong meron sa kanya sa loob. Ano? So ganun, we humble ourselves to God and we ask the forgiveness of any selfish or kumbaga hindi tamang motibo ng ating puso. Ano? So, number 4 na. Ito na yung last. Ito na yung the best medicine. Ito na yung prescription ng Lord sa atin. Ang bilis. So, ang bilis, syempre. Ito na, yung deep intimacy natin with God. Sabay-sabay natin gagawin yung 1, yung 2, 3, and 4. Ano? So, ito, as we meditate His divine word, day and night. Sabi ng Lord, day and night, 365 days, 7 days a week. So, dapat daw, sundin natin yung prescription ng gamot ng Lord na we meditate on His divine word. Ano po? Bakit? Kasi once na tayo ay nandun, kasi di ba ang puso, kapag nasugatan, may process ng healing. So that healing, habang tayo nagpapagaling, ang Lord, nagkakaroon tayo ng relationship sa Lord. Ano? Nag-meditate tayo sa word niya. So unti-unti, inaayos na ng Lord yung ating puso. Unti-unti yung motive ng ating puso, yung quality kung anong meron sa loob nun, nababago na. Dinadalisay na ng Lord kung anong motibo ng ating puso. So, yun po, kailangan po natin inumin yung gamot ng Lord 2 times day and night, 365 days, 7 days a week. Kasi pag hindi, babalik na naman tayo sa number 1. Examine your heart na naman tayo kay Lord. Di ba, pag may sakit tayo gano'n, pag hindi tayo sumunod sa doktor, pabalik-balik lang tayo sa doktor. So, kung gusto nyo ng healing, ay dapat sundin nyo yung sabi ng Lord. Di ba? Say amen po ba? So, mag-iiwan po ako ng quotes. Siyempre, nag-quote si Sister Just at Sister Rachel. Napapatalo ba tayo? So, nabasa ko ito kay Joyce Meyer. May nag-send sa akin ito. So, parang eksakto naman sa teaching ko, ano po, sa akin palang share, no? So, sabi dito, motive reveal why we do what we do, which is actually more important to God than what we were doing. So, tinagalog ko po, sa pagkakaintindi ko po, ano, ang sabi dito, mas pinapahalagahan o tinitingnan ng Diyos ang quality na nilalaman ng ating puso at ang kanalisayan ng motibo nito, na may pag-ibig, pananampalataya, at pagsunod. Yun lang po. To God be all glory. Glory to God sa buhay mo, Miss Kay. Pero sa akin according to Dr. J, kung nakita niyo si Dr. J, kung kayo po ay nagpapakonsult kay Dr. J, si Dr. J, nagko-consult at nagpe-prescribe yun ng gamot. Di ba? Yung tinatawag nating gamot for everyday process to be healed, pinibigay yun ng doktor. Pero, merong isang sinabi sa Karen. Once na ang doktor nag-prescribe ng antibiotic, ibig sabihin, strictly, kailangan ng mas deeper na gamot para daw. Na dapat nating uunawain yun. Hindi lahat ng sakit kaya ng prescription lang ng doktor ng twice a day for 365. Pero pag sinabi ni Dr. J, our Jesus Christ, in 7 days lang itong antibiotic na to, which is prayer and fasting. Pag nag-prayer and fasting kayo, lulubog kayo ng lulubog dito, madidetect mo sa sarili mo, ito po pala God. Ito po pala Dr. J ang aking nararamdaman. Kasi yun yung pinaka talagang the best way for us na gawin natin sa sarili natin. Scientifically, medically, pag nag-fast tayo, tandaan nyo, mababawasan lahat. Sakit, taba, lahat yan, madadala yan pag nag-fasting tayo. Totoo naman, di po ba? Amen. Si Jesus Christ, ginawa niya yung 40 days na yun in prayer and fasting. Alam niyo po, nung aking pong binasa at research ng research sa mga oncologists, kung alam niyo yung doktor na oncologist, pag sinabi oncologist, they are doctors from the case of cancer. Sabi nila,
Kapag palang isang tao na hindi kumakain ng mas matagal, once a day lang ha, kumbaga 16-8 to. 16-8 ba tawag doon? Isang beses ka lang kakain, one meal in 24 hours. Mas marami po ang natatanggal ng karamdaman sa atin. Kaya lang sabi nila, ano yun? Ipapas mo paano na yung pangangailangan ng iba? Kasi nga po, hindi lang nagpapas. Kaya yung iba sabi, nabuhasan ako ng ganito, kulang tayo sa prayer. Which is, sabi nga ni Sister Karen, yun yung pinakamagandang gamot sa atin. Samahan natin ng fasting. And yun po yung antibiotic natin na dapat gawin. Kasi pagka talagang ang puso natin, kailangan na talagang gamutin ng todo, antibiotic kagad yan. Pag hindi kinaya ng antibiotic, confinement na ang kailangan doon. I-confine na talaga. And thank you, glory to God, sa buhay mo talaga. 365, 7 days, ano tawag doon? Sete sus, 24 oras giorno. Grazie mille. At tayo ngayon, pag-pray natin, unahin natin pag-pray yung ating batalya sa buhay. Kasi lahat naman tayo may batalya eh. No po? Hindi lang naman ang batalya natin. Pag-pray natin ang church, pag-pray natin ang mga women's, at pag-pray natin ang men's. Pag-pray mo muna ang sarili mo. Kasi yung sarili natin hindi na kaya, we can stand alone, na parang ang nakikita na nga lang natin, kami stiff neck, pagka Sunday doon lang nakatingin. Sabi nga natin, Rosa, pag daw ako nag-preach, dito ako nakatigil sa pwestong to. Kasi nung nagkukurap-kurap doon, ito lang yung nababasahan ko. Eh ngayon, nung nag-stay naman ako doon, yung iba naman dito nakatingin. Ang ginagawa, pabalik-balik na hindi, nag-stay na lang ako doon. Para wala nang... Kaya minsan po kasi pag nagpiplis kayo isang nasa babang ganito at kausap niyo yung katabi niyo mas maganda. Ngayon, damihan natin yung panalangin natin. Kasi alam niyo po, ang the biggest problem din po ng isang mananalangin, di natin minsan nare-realize. Ang problema pala natin, wala sa malayong pantingin, na dito lang sa malapit sa paningin natin, na dapat natin yun ang ating i-concentrate. Nung last week na ako'y nag-deliverance, alam niyo po, ang kaaway sobra talaga. Sobrang aapihin talaga ang mga Kristiyano. Dito tayo magkakagatan. Strike talaga yun ang kaaway, oh. Dito. Alam mo kung bakit? Tinatarget talaga niya yung church na to because ito lang yung pupuntahan ng mga kaluluwa na gusto nilang masave. Siguro, hindi ko alam kung 100% do you believe in deliverance. Pero ako every week, how many? Ngayon, dito lang ako nagdi-deliverance, ayoko na doon. Gusto ko lang marinig lagi ng mga nasa finance. Para alam din nila, ba, dami, sobrang dami. Isipin nyo, yung deliverance natin, nasa pintuan, nakahanay dyan. Ang mga kaluluwa, nandito sa loob na to, nasa loob ng office, ang gustong masave. Pero, sabi nga ng Lord, may mga time na ang kasalanan natin, hindi pa pala yun yung time na tinawag tayo. 67 years ng patay, nagsilbi sa Panginoon, yun ang nakakalungkot to. Tapos, hindi tinanggap at binigyan ng salvation. 400, 300 years ng patay, pero hindi pa rin tinanggap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, basahin ang Biblia sa Exodus, kung anong sinasabi po sa Exodus 20. Iisa lang ang Diyos natin. Wala tayong pwedeng gawing Diyos sa kahoy o alinman sa bato na gawa ng kamay natin. Kasi, kalaban talaga yung Diyos. Kahit ano pang justification ang sabihin ng isang taong sumasamba sa mga ganung bagay, they are not accepted by God. Amen. Kahit paanong galing ng ganda ng puso mo, ikay nag-service for 27 years, pero ikaw ang sinasamba mo yung bato at gawa sa kahoy. Ito po ang akin, according to my experience in deliverance. Kaya sinasabi ko po sa inyo, na kung meron pa kayo sa bahay, tanggalin nyo na po. Tayo po'y tumayo at manalangin. Dadalhin po tayo ng ating tagapanalangin. Ang Holy Spirit ang tagapanalangin natin. Amen. Not tayo.
Hallelujah. Palakpakan natin natin Diyos sa buhay. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Abba Father God in heaven. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa araw ito. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang aming kaisa-isang Diyos. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Ang Diyos sa simula at ang wakas. You are the Alpha and Omega, Lord God. Lord God, sa hapong ito, Lord God, muli, ikaw lamang ang itinataas sa lugar na ito. At sa buhay ng bawat isa, O Lord God, na naririto, na kasama namin sa gawain ito, Lord God. Sa bawat puso't isipan namin, Lord God, kaluluwa at espiritu namin, ikaw lamang ang itinataas namin sa oras na ito. Ikaw lamang ang maluwalhati sa buhay ng bawat isang naririto. At ikaw lamang, O Diyos, ang mapaglingkuran namin. Mapaglingkuran mula sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa, sa aming espiritu, buong pagkatao namin, Lord God. Ikaw lamang at wala na pong iba. Sapagkat kayo ang aming Diyos na tagapagligtas. Kayo ang Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay at kaluluwa. Kayo ang Diyos na lumikha sa amin. Kaya kayo ang karapat-dapat, Lord God, na sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito. Sapagkat tinipon mo kami upang ikaw ay aming makatagpo sa lugar na ito, Lord God. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, hayaan po ninyo, O Lord, na isinasuko namin ang aming puso sa iyo. Siya sa atin mo nga po, Lord God. Ang bawat pusong naririto, anuman itong gatultog man itong nagawa namin, O Diyos, na hindi ka nalulugod. Sa oras na ito, Lord God, kita mo, walang naitatago sa iyo. Sa oras na ito, Lord God, sinisurrender namin ito sa iyo. Sama-sama kami, O Lord God, na isinusuko sa iyo, Lord God. Hinihingi namin sa iyo, Lord God, ang kapatawaran ito. Kung ito man, O Diyos, ay nagawa namin na sinadya man namin ito o hindi namin sinasadya, O Lord God, na nasakta namin ang iyong kalooban. Patawarin mo po ang buhay ng bawat isang naririto, O Lord God. Patawarin mo ang aming nagawa, nasa isip, unang salita, O Lord God. Even, Lord, mga nagawa namin, Lord God, na hindi namin namamalayan, Lord, na ito pala hindi ka nalulugod. Ang akala namin, Lord God, ay ito'y okay sa iyong paningin. Subalit ikaw ang Diyos na walang katulad. Ang iyong kabanalan, Lord God, ay walang makakapantay. Amen. Kaya naman, Lord God, sa oras na ito, Lord God, linisin at hugasan ng mga kapangyarihan mong banal na dugo ang bawat puso namin, Lord God. Anuman ang karumihan naririto, anuman ang mga mansa sa aming puso, Lord God, nakita mo sapagkat ikaw lang ang nakakakita nito. Hinihingi namin ang kalinisan sa pamagitan ng iyong banal o makapangyarang dugo na nabuo sa cross ng Kalbaryo. Loobin mo, Lord God, na sa hapong ito, ma-purify ang aming puso upang kami ay makakatulog sa iyong kabanal-banalan ng trono ng biyaya. Sapagkat kayo ang may sabi, Lord God, sa iyong banal na salita. Sa Hebrews 4:16, huwag kaming mag-atubili na lumapit sa kabanal-banalan ng trono mo ng biyaya at sa kariyan sa langit. At doon, makakamta namin ang iyong kalingat awat habang sa tuwing kinakailangan namin ito. Lord God, sa hapong ito, Abba Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, patuloy at sa kapangyarihan ng banal ng Santong Espiritu. Patuloy, Lord God, kami dumudulog sa iyong trono sa hapong ito. Hindi lamang sa aming pangsariling pangangailangan, kundi, Lord, sa lahat, sa marami. Hindi lang dito sa church, para sa church, kundi sa marami, Lord God, even sa buong mundo, Lord God. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa upang tumulog sa iyong kabanal-banalan ng trono ng biyaya
At kami, O Diyos, ay nanampalataya na kami ay inihanda mo na, Lord, ang aming puso upang makatulog sa iyong kabanal-banalang trono ng biyaya sapagkat pinatawad mo na kaming lahat, Lord God. Nilinis mo na ang aming puso sa oras na ito, Lord God. Salamat sa kabutihan niyong walang kapantay at walang katulad. Bago kami tumulog sa iyo, Lord God, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa mga ginawa mo sa mga nagdaang araw, panahon, o saan, kung ano man ang mga ginawa mong kabutihan sa amin, Lord God. O even, Lord, ang mga ginawa mong mga trials sa amin, Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat sapagkat doon namin nararanasan, Lord God, ang iyong pagmamahal sa amin. Doon namin nararanasan, Lord, ang iyong pag-ibig na walang hangganan sa aming mga buhay. Kung kaya pinahintulot mo ang lahat na mga nararanasan namin, Lord God, mabuti man ito o hindi mabuti, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng pagmamahal, Lord God. Kaya salamat sa pagmamahal mo sa amin, hindi nagmamahal, Lord God. Salamat sa iyong mayamang awa at habag na walang katapusan sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Higit sa lahat ang pag-ibig mo walang hangganan sa amin. Kami, O Diyos, inaamin namin na kami ay makasalanan, subalit nariyan ka lagi, Lord God. Patuloy na nagpapatawad. Patuloy na kami ay iyong kinahabagan sapagkat ikaw ay punong-puno ng full of mercy and grace, O Lord God. Salamat po, Lord. Salamat sa mga biyaya mo at mga pagpapala mo na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa buong congregation na ito, sa GE1 Milan. Lord God, salamat sapagkat hindi mo pinagkulang ang church na ito. Amen. Salamat sa mga biyaya mo, sa mga membro ng church na ito, Lord God, na patuloy mo yung iniingatan kami. Patuloy na ang iyong divine protection ay sumasa amin lagi. Kung kaya kami laging matagumpay sa araw-araw naming buhay, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa makapangyarang mong banal na dugo na siyang bumabalot sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasama ang aming mga bawat pamilya. Saan man dako sa Pilipinas man o narito. Nariyan ang iyong protection, Lord God. Nariyan ang iyong makapangyarang mapagpalang kamay na siyang patuloy mo, Lord God, na siyang gumagabay sa amin. Salamat sa iyong malalabay na makapangyarang pakpak na lagi mo kami nililukuban, Lord God, sa araw at gabi ng aming buhay. Even itong church na ito, Lord God. Tunay nga po, Lord God, marami ang trials ng church na ito. Subalit, naariyang kalagi na patuloy ikaw ang sentro ng church na ito. Hindi mo kami hinayaan na kami ay magkapit sa anumang lahat ng gawa o pakanaknakawa. Bagkus ikaw ay nariyan lagi. Hinahawakan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya salamat ng walang hanggan, Lord God. Salamat sa kalakasan, kalusugang pisikal namin, even spiritual, Lord God, na sa araw-araw naming buhay. Patuloy kami nakakalakad patungo sa iyo. Patungo sa paglakad namin na kung saan masundan namin ang nais mo na pinapagawa mo sa amin. Salamat, Lord God. At sa lahat ng mga ginawa mo, Lord God. Salamat. Patuloy kaming walang hanggan ang aming pasasalamat sa iyo, Lord. Salamat sa Lord. At sa oras na ito, Lord God, ang church na ito, Lord God, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Pinagkakatiwala namin sapagkat ikaw lang ang may karapatan nito. Ikaw at wala na kong iba. Ikaw ang nagbukas nito, Lord God, at walang sino mang makakapagsara nito. Kaya sa buhay ng narito, Lord God, na tinawag mo ang bawat pangalan namin, Lord God, upang paglingkuran ang church na ito, ang templo mong ito, Lord God. Gamitin mo mightily and effectively ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Gamitin mo ang aming mga buhay, Lord God, ang aming puso't kaisipan upang ikaw lamang ang maparangalan at maluwalhati, O Lord God. Salamat, Lord God, sapagkat ikaw ang kumikilos sa lugar na ito. Ikaw lang ang dapat na maitaas sa buhay ng bawat isa, O Lord God. At sa oras na ito, Lord, sa anuman pangangailangan ng church na ito, ikaw po, O Diyos, ang magkakaloob ng lahat na ito. Kayo po ang magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan na ito, Lord God. Sapagkat alam mo, O Diyos, ang mga
kailanganin ng templong ito, O Lord God. Salamat, Lord. At sa oras na ito, Lord God, patuloy kami, O Diyos. Isinusuot namin ang the full armor of God from you, O Lord God. Ang the full armor, Lord God, isa-isa namin isinusuot sa bawat isa sa amin. Sabay-sabay namin isinusuot, Lord God, ang the belt of truth, the shoes of gospel and peace, and the belt of righteousness, the shield of faith, the helmet of salvation, and the swords of the Spirit. At walang gawa o pakana ng kaaway na makakapanaig o makakapanakit sa amin, O Lord God. Sapagkat, O Lord God, kayo ang may sabi, Lord God, sa Luke 10:19 na pinangawakan namin. Binigyan mo kami ng kapangyarihan na tapakan ang lahat ng gawa ng kaaway ng mga ahas at alakdan, at ang kapangyarihan ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang sino mang makakapanakit sa amin. Kaya right now, O Lord God, we use your power, O Lord God. Lahat ng anumang gawa o pakana ng kaaway sa church na ito ay patuloy namin ito, Lord God, tinatalian sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sapagkat kayo ang may sabi, Lord God, anuman ang aming tatalian dito sa lupa, ay tatalian mo dyan sa langit. Anuman ang aming pagbabawal dito sa lupa, ay pinagbabawal nyo dyan sa langit. At anuman ang aming pinakawalan dito sa lupa, ay pakakawalan nyo dyan sa langit. Kaya lahat ng other curses sa church na ito, right now, we declare in the mighty name of Jesus, wala kayong karapatan sa lugar na ito. Wala kayong karapatan sa buhay ng mga anak ng Diyos ng G1 Milan. Wala kayong karapatan na magmamanifest sa kaisipan at puso ng mga kapatid namin in Jesus' mighty name. Wala kayong karapatan upang utyukan ang buhay ng bawat isa sa amin, upang kami ay magkakagulo-gulo dito sa loob ng iyong templo. Lord God, in Jesus' mighty name, walang karapatan ang gawa o pakana ng away sa buhay ng bawat isa sa amin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lahat ng mga masasamang espiritu na naritong nananahan sa lugar na ito, o even sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, lahat ito ay we cast out in the name of Jesus Christ. We cast out in the name of Jesus Christ lahat ng evil spirit na nananahan sa buhay ng bawat isa sa aming narito. Lord God, we are not perfect from you, Lord God. We are not perfect. Sa bawat sekundo, Lord God, kami ay patuloy na nag-isip, patuloy, Lord God, na ang gawa ng kaway ay hindi tumitigil upang kami ay magkaroon, Lord God, ng temptation. Magkaroon, Lord God, ng kasalanan. Sapagkat ayaw ng kaaway upang kami ay magiging matagumpay. Subalit ikaw ang may sabi, Lord God, ang laban namin, O Lord God, bilang kami, O Diyos, ay mga anak mo. Ikaw ang lalaban, amin ang tagumpay. Kayo ang may sabi niyan, O Lord God, sa iyong banal na santo, sa Exodus 14:14. Salamat po, Lord God. At anumang gawa ng kaaway pa, O Diyos, na siyang nananahan dito, O Lord God. Evil spirit, O Lord God. Mga evil spirit na patuloy na nananahan sa amin, O Lord God, sa aming mga kapatiran, Lord God, na nadidisip, O Lord God. Spirit of slanderer, O Lord God. Spirit of gossiping. Wala kayong karapatan sa buhay ng bawat isa't isa sa amin. Right now, we declare in Jesus' mighty name. Go out this place in Jesus' mighty name. At patuloy ka namin ito'y tinatalian sa pangalan ng Panginoong Kristo. At dinideklara namin sa oras na ito, tinatago namin kayo lahat sa dagat-dagatan na apoy sa impyerno right now in Jesus' mighty name. And we declare, O Lord God, hindi na sila makakabalik sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat, Lord God, ang iyong kapangyarihan ay suma sa amin, Lord God. Patuloy mo kami lulukuban ng iyong malalabay na pakpak. Patuloy mo kami, Lord God, na sasamahan. Patuloy mo kami iingatan sa bawat sekundo ng aming buhay. Through your Holy Spirit, yun lamang ang aming pinahintulutan, Lord God, na siyang mananahan at mag-ahari sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty conqueror name. Salamat po, Lord God. Salamat, Lord Jesus.
You are the anchor of our soul. Amen. Kaya naman, Lord God, Lord Jesus, hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo na may kabanalan. Tunay na po, Lord God, we are not perfect. Again, we declare, Lord God. But towards perfection, Lord God, we can do this one. With you, Lord Jesus. Sa tulong mo, Lord Jesus. Salamat, Lord. At salamat sa iyo, Holy Spirit, sapagkat kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na gumagabay sa amin. Turuan mo kami lagi kung paano kami makasunod sa kalooban ng Diyos. Turuan mo kami lagi kung paano namin balakaran ang nais mo, Lord God. Turuan mo kami sa bawat segundo ng aming buhay, sa aming pamumuhay bilang tunay na Kristiyano. Kayo ang aming comforter, Lord. Holy Spirit, i-guide mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Payuhan mo kami kung kami ay nagkakamali. Payuhan mo kami kung mayroon kaming nasa isip na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Turuan mo kami kung alin man ang aming hindi namin nagagawang mabuti. Kayo ang tagapagturo sa amin. Kayo ang tagapagpayo. Kayo ang tagaguide sa amin. At kayo, O Diyos, ang nagpapaalaala sa amin. Salamat, Holy Spirit, sa mga gawa mo. Salamat. Paalalahanin mo ang buhay ng bawat isa sa amin na patuloy na sa Diyos lamang ang makinig lagi. Patuloy, ingatan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kayo lamang at ang kapangyarihan mo, Holy Spirit, patuloy mo ipadama sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya salamat sa iyo, Holy Spirit. Kung wala po kayo sa buhay namin, wala po kaming magagawa sa sarili namin kakayahan kung kami ay hiwalay sa inyo. Salamat po. At ang lahat ng mga bagay, O Lord God, na hindi kaya namin gawin sa lugar na ito, sa buhay namin bilang Kristiyano, sa buhay namin bilang mananampalataya, Lord God, tanging kayo lang makakagawa nito. Tanging kayo lamang, sapagkat kayo ang may sabi. Ang lahat ng bagay na hindi kaya gawin ng tao ay kaya gawin ng Diyos. Tunay nga po, Lord God, sa inyo lahat ay walang imposible. Lahat ay posible. Kaya lahat ang anumang ninanais namin, Lord God, kayo po, O Diyos, ang gagawa o gagawin sa amin upang magiging posible ang lahat na ito. Kayo ang may sabi, Lord God, sa iyong banal na salita. Kung mananatili kami sa inyo at ang inyong salita ay mananatili sa amin, hilingin namin o hingin namin anuman ang nais namin, O Lord God, at ipagkakaloob sa amin. Sa hapong ito, Lord, ang nais namin, Lord God, magkakaisa ang bawat isa sa amin. Magkakaisa ang puso namin. Puso, Lord God, na nandoon ang nagmamahalan, bawat magkapatid sa pananampalataya. Puso, Lord God, na kung saan mayroong pagmamalasakit sa kapwa, kapatid. Puso, nais namin, Lord God, ang puso namin, Lord God, ay nandoon, Lord God, ang pag-unawa sa bawat isa, pagpapahalaga sa bawat isa, pagtutulungan sa bawat isa. Nais namin, Lord, na ang puso namin magkakaisa sa paglilingkod sa iyong templong ito. Salamat, Lord. Nais namin, Lord God, na ang templong ito ay mapuno ng iyong mga anak na nais kong maligtas. Nais namin, Lord God, na sa buhay ng bawat isa ay magamit para sa iyong kaluwalhatian lamang, O Lord God. Para sa iyong kapurihan. Nais namin, Lord God, na maranasan lagi ang iyong kapangyarihan to inner healing and deliverance. Nais namin, Lord, na sa buhay ng bawat isa, O Lord God, sa paggamit mo sa buhay namin, Lord God, upang mag-share ng iyong banal na salita, Lord God. Nais namin, Lord, na madala namin dito sa templong ito upang makilala ka ng lubusan, upang tanggapin ka ng Panginoong sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Nais namin, Lord, na kung paano ka kumilos sa buhay namin, kung kaya nakilala ka namin o natagpuan ka namin, Lord God, at nagkaroon kami ng relasyon sa iyo. At ikaw ngayon ang aming Panginoong sariling tagapagligtas ng aming
buhay at kaluluwa. Nais namin, Lord God, ang lahat ng tao sa labas, O Lord God, saan man dako parte dito sa Italia, O Lord God, o sa parte ng mundo. Even, Lord God, to internet, Lord God, nais namin, Lord God, na maisama namin patungo sa iyo, Lord God. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Ayon sa pagkatawag mo sa aming mga pangalan, Lord God. Salamat, Lord. Nais namin na ang lugar na ito ay mapuno ng iyong presensya. Nais namin, Lord God, sa tuwing may gawain ito, Lord God, nandun, Lord God, ang pagkilos ng kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Even sa araw ng bukas, Lord God, sa magdadala ng iyong banal na salita, Lord God, nais namin, Lord God, na makita sa buhay niya, Lord God, ang iyong kapangyarihan sa bawat mamumutawi ng kanyang mga labi na mga salita mo, Lord God. There is power to inner healing and deliverance. Bawat, Lord God, mapapatungan ng kanyang kamay, Lord God, nais namin, Lord God, na makalaya sa karamdaman, physically, spiritually, in Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God. Nais namin, Lord God, na sa araw ng bukas, Lord God, puno-puno ang aming puso ng kasiyahan. Amen. Amen. Ng kagalaan sa aming pagpupuri sa iyo. Amen. Sa aming pasasalamat sa iyo. Sa iyong presensya na aming maranasan sa araw ng bukas. Nais namin lahat ng ito. Na kung saan makamta namin ang iyong mga biyaya at pagpapalang rumaragasan na ibubuhos mo sa araw ng bukas, O Lord God. Hindi lang sa araw ng bukas, maging sa darating pang mga panahon sa aming buhay. Amen. Nais namin, Lord God, ang lahat na ito ay aming makamtan, matanggap, maranasan sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, Lord God. Salamat po, Lord. Salamat. Nais namin, Lord God, na sa buhay ng bawat isa, Lord God, ang pag-ibig mo ang siyang manaig, O Lord God, in Jesus' mighty name. Ang pag-ibig mo, Lord God, na nandoon, Lord God, hindi artificial na pag-ibig ang ipagkakita, Lord God, kundi pure, Lord. Amen. Pure ang pag-ibig na magmula sa iyo. In Jesus' mighty name, we declare. Amen. Salamat po, Lord God. Nais namin na ang mga kapatiran namin ay hindi, O Lord God, nakakaisip ng masama sa kapwa namin, Lord God. Amen. Nais namin na puro pag-ibig ang madama sa bawat puso namin. Puso na kung saan nandun ang pagmamalasakit sa bawat isa. Pagmamahal na tunay. Nais namin, Lord, ang ganong buhay bilang tunay na Kristiyan sa pamagitan ng iyong gabay at pagpubay, sa pamagitan ng pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. At we declare, Lord, sa lugar na ito, walang puwang ang anumang gawa o pakanan ng kaaway sa lugar na ito. From now on, O Lord God, we declare in Jesus' mighty name, walang puwang ang anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa't isa sa aming mga anak mo sa J1 Milan, in Jesus' mighty name. Even sa aming mga pamilya, sa Mandako, sa Pilipinas o narito, walang puwang ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay, sapagkat hindi namin sila pinagtulutan sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo. In Jesus' mighty name. And Lord God, we declare, Lord God, sa buhay ng bawat isa, simula sa oras na ito, we declare, Lord God, ang iyong divine fall protection ay sumasa amin lahat, kasama ang bawat pamilya namin. In Jesus' mighty name. Ang iyong divine fall covering the blood of Jesus, from head to foot, Amen. body, soul, and spirit, covered with your precious blood of Jesus, by the Amen. power of your blood, Lord Jesus. Amen. Walang puwang ang kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat balot ito ng banal mo makapangyarihan ko. Even ang aming mga mahal sa buhay, Lord God, balutan sila ng banal mo makapangyarihan ko. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, we declare in Jesus' mighty name. Even, Lord God, ang aming mga trabaho, Lord God, patuloy ito'y balutan ng banal mo makapangyarihan ko at ang iyong full protection ay patuloy na maranasan namin, Lord God. Amen.
Even ang aming mga amo na ginamit mo upang idaloy ang iyong mga pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat sa kanilang buhay. Pero patuloy, Lord God, ang iyong protection ay sumasa kanila lagi. Amen. At ang iyong mga biyaya at pagpapala ay idaloy mo sa kanilang buhay, Lord God. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord God. At patuloy din po, Lord God, kayo po, O Diyos, ang tunay, O Lord God, nagmamanifest sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang sino mang anumang gawa ng kaway na makita na magmamanifest sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat hindi namin ito pinahintulutan at pinagbabawal namin dito sa lupa. In Jesus' mighty name. Salamat po, Lord. At sa lahat ng aming kahilingan sa hapong ito, o even, Lord, hindi man namin nabanggit, subalit ikaw ang nakakakita sa nilalaman ng aming puso. Kita mo, Lord God, nanampalataya at naniniwala kami na ipagkakaloob mo ito. Sapagkat ikaw ay kasama namin sa oras na ito. Ikaw ang may sabi sa iyong banal na salita. Dalawa man o tatlong nagkatipon o nagkakatipon dito sa lupa, narito ka kasama namin. Kaya rinig mo lahat ang aming mga piniling, ang aming hinihingi, ang aming prayers sa hapon ito, Lord God. Narinig mo sapagkat ikaw ay kasama namin. Kaya, Lord God, sa hapon ito, kami nanampalataya at nananalig, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang maparangalan lamang at marawalati sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Salamat po, Lord God. At nananalig kami, O Lord God, na ang lahat ng aming kahilingan, ito ay makakamta namin, matatanggap namin, sapagkat tapat ka sa iyong pangako sa Mark 11:24. Na ang sabi mo, Lord, manalangin kami at manalig at na matanggap namin at matatanggap nga namin. Kaya salamat, Lord, sa hapong ito, sa lahat na ito. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala at itinatagubilin ang aming buhay sa buhay ng bawat isang naririto. Even ang buong kongregasyon, wala man sila dito mga kapatid namin. We know and believe, Lord God, iingatan mo sila. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Pagpapalain mo silang lahat. In Jesus' mighty name. Thank you. At ang iyong biyaya na walang sukat pagkalagyan ay maranasan at matanggap sa buhay ng bawat isa. In the mighty name of Lord Jesus Christ. Salamat, Lord God, sa hapong ito. At patuloy na walang hanggan ng aming pasasalamat. Paulit-ulit man kami magpapasalamat sa iyo, pero kulang pa ang aming mga salita upang ikaw, O Diyos, ay patuloy ka naming mapapurihan at mapasalamatan. Amen. Kulang pa ang aming buhay, Lord. Thank you, Lord. Kulang pa kung ihahambin sa iyo, sa iyong binigay sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin. Amen. Kulang pa, Lord. Kaya, patuloy na maghari ka sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Kayo lamang ang may karapatan sa amin na patuloy kayo ang maghari, O Diyos. Amen. Salamat po, Lord God. At ang lahat na ito, O Diyos, ay patuloy namin, O Diyos, ipinagkatiwala sa iyo hanggang sa araw ng bukas, Lord God. At sa lahat ng gagamitin mo mula sa araw ng bukas, Lord God, mula sa opening prayer, sa tayo sa November, maging sa music team, Lord God, sa magpang-aawit, Lord God. Higit sa lahat, Lord God, ang magdadala ng iyong mensahe, Lord Jesus. Amen. Sa araw ng bukas, Lord God, ngayon pa lamang, ihanda mo na ang kanilang puso. Thank you, Lord. At ang iyong protection, Lord God, ay sumasa ka na lagi. Purify their heart, O Lord God, in Jesus' mighty name. Na maggamit lamang, O Lord God, ang kanilang buhay sa araw ng bukas. At sa lahat ng tatayo, sa lahat ng gagamitin mo sa araw ng bukas, Lord God, lahat kami, O Diyos, ay patuloy ang iyong pagmamahal sa amin ay patuloy naming maranasan. At patuloy din po, O Diyos, ang pagmamahal namin sa iyo ay maipadama namin sa iyo, Lord God. Through sa aming paglilingkod sa iyo
ng tapat at dalisay na puso, Lord God. Na ikaw lang ang maluwalhati at madakilat maparangalan. In Jesus' mighty name sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Lord God. At kayo po, Diyos, sa iyo lamang namin binabalik ang mataas na papuri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you alone the highest praises, honor, glory, and thanksgiving. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Come in and Amen. Sige po, itaas po natin ating dalawang kamay. Suma at tinawa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang malamumpay na pagkikipisan at pagsama ng Banal na Espiritu sa ating buhay, sa paglabas natin dito, at tayo lilisan sa lugar na ito, ang Banal na Espiritu lang ang mamumula sa ating buhay. Maraming pong salamat sa kanyang papuri, pagsamba at pagwalati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.